Isinusulong ngayon sa Senado ang panukala para sa mandatory 14th month pay. Pero ngayon pa lang, inalmahan na ito ng isang grupo ng mga employer. May report si Jam Sisante. Sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, hindi na raw sapat para sa marami ang kanilang kita kada buwan. Masalimuot daw na usapan ang pagtataas ng sweldo para masabayan ang pagtaas ng mga presyo. Kaya panukala ni Senador Tito Soto, bigyan na lang ng 14th month pay ang mga rank and file employees mula sa gobyerno at pribadong sektor. Sa ilalim ng Senate Bill 1645 ni Soto, kailangang ibigay ang 13th month pay sa Hunyo at ang 14th month pay naman sa Disyembre. Yung pagdadagdag natin or pagmamandate natin ng 13th and 14th month pay, ma-offset nito yung problema ng wage increase hike. At the same time, specific kung saan dapat gamitin. Saan nila pwedeng magamit. I mean, like, yung 13th month, June, pang-enroll. Yung 14th month, November, December, pang-Pasko. Ikinatuwa ng mga nakausap naming sumasahod lang ng minimum wage ang panukala. Mas maganda yan kasi makakatulong madagdag sahod sa mga empleyado. Sa taas ng bilihin ngayon talagang mahirap pagkasyahin yun. Tapos hindi naman dadagdagan din yung sweldo. Kaya okay yun kung meron ganun. Naniniwala si Soto na kayang magbigay ng gobyerno ng 14th month pay sa mga empleyado. Ang dami ng savings ng mga ibang departamento. Hindi ba? Nasasamantala nga yung mga savings ng mga ibang departamento. Ang lalaki pa. At kung imbis na mapupunta lang sa corruption o mapupunta lang sa mga bagay na hindi naman kapaki-pakinabang sa mga kababayan natin, ilagay na natin sa bituka ng mga kababayan natin maliliit. Hindi sumagot si Budget Secretary Butch Abad ng subukan naming hinga ng pahayag. Pero ang pribadong sektor, ngayon pa lang, umalma na sa panukala. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, masyadong mahihirapan ng mga employer sakaling maisabatas ang 14th month pay bill. Unfortunately, the one paying the bill is not the senator and not the congressman, it's the employers. And the reality is, of the registered employee enterprises in the country, 99.6% are MSMEs, medium, micro, small, medium enterprise. There will be very few who can comply. Umaasa ang ECOP na pag-aaralang maigi ng Kongreso ang issue. Sana rin daw ay tutukan ng gobyerno ang paggawa ng magandang trabaho para sa mga unemployed at underemployed nating mga kababayan. Mahabang proseso pa ang pagdadaanan ng panukala para sa 14th month pay. Kailangan pang magsagawa ng mga konsultasyon at debate sa parehong Senado at Kamara bago magdesisyon ang mga mamabatas kung ipapasa ba ito o ibabasura. Jam Sisante, GMA News.